Lord. Salamat sa pagkakataon na hindi kami pinagpapagod sa aming lugar na ito upang sama-sama ang mga pagkakulina. Salamat din o Diyos sa pagkakataon na ito ang iyong mga nakakabigay sa kita. Salamat namin ang pangusap na wala sa bawat isa sa amin. At talaga na mabuting balikan ang aming pagsasalingan. At talaga dito ang aming puso at isipan. Nasa ngayon ang bawat salita ng mga isip na ay tumubo ng masama sa amin. At palagi rin po ang mga kahilingan itataas na ang mga bibili mo sa lugar nito, ang po aming mga karatingan, ang po aming mga kakakahilan sa lugar ng ito gawa na yung kahalagan. Ang nagawa namin kasalanan ang kapitulungin ng bawat paglilinis ng sa iyo. Ang sa iyo ay wala ang mawaging hata at ang halayan namin pagdating ang lahat ng biyaya at kakalagan dito sa amin. Kailangan ng mga ama ang kapilis ng bigyan ng presensya, ang Espiritu Santo, kami ay turuan at mag-usap sa bawat isa sa amin. Kami po sa pili, hindi namin pinapawatan sa kanyang basis, at hindi pa naman po ang ginamit at kapilunan sa mga sa iyo ang lahat ng kapulunan at kasasalamat sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Purihin ang
May po ay kanilang Biblia, ay po namin niya nagbubuksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 4, Talata 35 hanggang 41. Let's take a reading to the Gospel of St. Mark, chapter 4, verse 35 to 41. Kinagabi na yung sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibang pero iniwala ang tao at sumakay sila sa batang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng ilaw. May iba pa mga batang nakasakay sa kanila. Kapag naglalayo, tinawag sila ang mga kasabat ko kaya ang batang sinasakyan nila ay pinampas ng malalaking alon at ito yung halos mapununan ng tubig. Si Jesus ay natutulog ko sa may huli ng bata. Pagkahilig sa isang unan, ginising siya ng mga lagot sinabi, Guro, wala ko sa iyo kung makahamak kami. Dumamang si Jesus at sinuway ng hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga lagot, bakit kayo natatakot? Hanggang kayo'y wala pa rin kayo ng pagkakaya. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, may klaseng tao ito. Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanila. Mga minamahal ng kabulang kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kalikasan. Sa ako na pagpapalakasan sa pagpapalakasan sa po sa pasensya ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaral sa hapon ito ay tungkol po ng storm theology. So, ito yung storm theology. Ito po yung pangalan mo sa Diyos ay butang na humaharap ang punos sa buhay. Kasi ito, babago po yung ating mananahaw, pagkakaw sa buhay, kapag ay hiwala yung ating sitwasyon. Amen. Of course, magaling magpasalamat ang magpulay sa Diyos sa pagkalakadong ang alam o paano kapag nakakaranas ka ng pagsiklo ng malakas na hampas ng alam. Storm theology is what you believe about God when storms come to your life. So, when crisis keeps you, dito ka magkakaroon ng realization kung mabuti ba talaga ang Diyos. Mabuti ba siya dahil inigakan ka niya sa bagyo? O masama siyang Diyos kasi dinayaan ka ng karanas ng bagyo? At dito rin po lumalabas yung tunay na laman ng puso natin kapag nakakaranas tayo ng storms in life. So dito rin po natin malalaman yung tunay na laman ng puso natin versus faith. Mas parang mas okay niya. So dito rin malalaman mga kapatid when things magiging siya hindi mo na kontrolado mga kapatid. Amen. So, yung puso mo, maririnig mo ang talagang naman niya ay love or trust patungkol sa Diyos. So, storm theology is what you believe about God when things go wrong. Amen. Yun na kaya. Iba din ang gamit mo. So, dito po sa chapter 4, hindi na po natin pag-following ang ating program. Hindi na po siya makapenetrate sa pagkakalayasan sa Espiritu. Hindi, pati sa nature, kasi sinabi ng mga authority na kalayasan sa Espiritu. At the same time, hindi sa nag-resin na alon ng So, meron po ba yung mga pagkukuhan when it comes to storms in life?
So, first of all, storms are tests. Ito po ay consider sa atin. Sabi ko ng verse 35, as they begin, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started up moving the boats with him. So, walang nakaka-predict na pagdating sa natin na ang kanilang paglalaya sa lawak, ay nakapilin ko sila ng isang malakas sa Diyos. Kasi kung nagulangan po nila yun, pwede sabihin ng mga nagagad, huwag kayong tumuloy kasi mayroong bagyo na nagbabadya. Amin po. So, bakit po ba nagaya ang Panginoon sa kanilang ibayo? Kung ibabalik po kasi natin yung sinabi ng sa chapter 3, ang mga scribes kasi ang administrator at in-question nila yung ginagawa ng Panginoon pagkakalanas sa Spirit. O sabi nila, kaya naman nakakapagpalaya sa mga Spirit kasi sa mga Spirit natin. Sabi nila, hindi mo kayo pala, hindi mo ako pala, hindi kasi gusto nyo na nakakapag kayo kasi nakakapag sinasalita. Pero ba itong klase ng tao na hindi may sa mga tao. So, nagkakaroon ng ganong question sa ating Panginoon kasi yung ginagawa ng Lord at pagkakagaling sa mga tao ay tuloy-tuloy. Yung mga taong humingi ng tulong sa ating Panginoon, hindi na maubos, hindi na matapos. Siyempre, yung mga disciples, they are physically trained. Amen? Kaya minsan na, kahit sa kayo nito, kaya napipilit ka lang, makakapagod ka lang. Amen? Sa mga pag-aaral, sa mga conference, di naman ito yung speaker, pero bakit ito yung pagod na ito? And how much more yung nagkakalalis ka ng sa mga spirit? At dahil nga po sa hindi makakastapos sa pagdating ng mga tao, ay makagaling, uuwi, tapos meron yung mga bago, uuwi na ng magaling. Meron kang papalayan sila isang tao na ilagay ng nasa mga spirit, ilagay ng mga tao, ilagay ng mga bago. Hindi na natatapos. Kaya sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kanilang bago. Kasi hanggang sa mga punto yun, hindi na nila makuha kumain. Kaya kung sila nakakuha ng conclusion na ang Panginoon ang nasisiraan ng ship. Amen? Kasi yung pinaka-basic need na dapat nilang gawin na kumain sa tama ko sa hindi nila magawa sa sobrang hektik na kanilang ministry. Amen? E di syempre, kapag ang tao ay nalilipasan yung Google, ang mga interpretation natin na yung natin na nasisikmura, maakot sa ating tao. Kaya minsan nakakarinig ka ng mga kung ano-ano dahil sa YouTube. Kaya yung kanyang mga kapatid, kapularan niya nila ay pinakauwi siya. Kaya sabi ng Panginoon, sino ba ang aking nanay? Sino ba ang aking mga kapatid? Itong mga taong ito na nakikinig sa aking salita o sinusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, yung araw na yun ay nakakapagala. Nakakabisip ko, hirap ko sa ating Panginoon, tuloy, katinabi ko sa kanyang mga ito. Now, hindi po sa ating na tuloy pakikinig ng Word of God. Kailangan mong malaman kung paano talaga kung i-apply kapag humaharap ka na sa bagyo ng buhay. Amen? Parang ano yun. Kung malaman mo ito na talaga yung estudyante, bigyan mo ng surprise quiz. Surprise, hindi yung examination kasi, hindi yung reading, hindi yung midterm, kasi kataghahandaan mo na yun. Ang malaman mo may stock knowledge talaga sa para kaya bigyan mo siya sa iyo yung tinuturo, bigyan mo ng surprise quiz. Kaya sasabihin ng mga bata, alam, sino? Hindi mo yung sample, bilig na ako, kaya nga surprise. Amen? Ngayon, mga disciples, magkakaalaman kung talagang meron silang natutunan sa sinasabi ng Panginoon
kapag nasundot pa sila sa gitna ng kilos. Sabi ko ng Romans 10:17, kaya kapag ng kalakay, bunga na, may tulig. But it's not enough yung mga political minister. Hindi kasi pwede isa ka palagi sa pinaka-basic. Basically, yung makinig na word of God. Ang tuloy na dapat, hindi yung nandito ka sa loob ng bahay. Ang tuloy na dapat ay pag-uwi ka sa bahay. Minsan, nakakita pa lang ng feature about sa basic thing, pagpipili sa sarili, kahinunan, kababae, uwi mo ng bahay, sinusubok ang agad ng asawa. Amen? Kadaliling ng agad. Yun yung tunay na laban. Kung ayaw mong reklamo ko yung mga nakakita sa mga Diyos. Amen? So, storms are tests and opportunities to demonstrate our trust in God. So, doon ko nalalaman kung talaga kaya natin magtiwala sa Diyos. Amen po? Sabi ko ng verse 35, let's cross to the other side of the lake. So, lumawit tayo sa bilang ibay. Now, tutukoy ng Panginoon yung kabilang ibay. Kasi, yung the other side, everything is running smoothly. Maganda yung mga nangyayari, nagpapagaling ng Panginoon, nagpapalayo siya ng Espiritu, tutukoy mo yung mga and then, meron private session ng Panginoon sa disciples kasi yung pagtuturo niya paliwanag in public. Sinasabi niya sa harap ng mga tao, pero yung pangulugan ng kanyang paliwanag ay sinasabi niya in private sa kanyang mga disciples. So, meron silang special privilege. But on the other side, bilang mag-iiba ang timpla. Ayun po ang kapatid. Kanina, ganda na lang naman eh. Uli na lang. Nakakasiguro ako lagi na ako eh. Pagdating ko sa ilang, itong bulis na yung malakas na lang. So, hindi ko siya mapepedito. Yun po yung bagyo ang tumatag sa buhay ng tao. Amen? So, dito, hindi sila nakapag-prepare. Hindi naman kasi sinabi ni Lord na ako, kakawin tayo sa kabilang bayo ha. Nagdala kayo sa pagbibiga kasi maya-maya, baka lumulog tayo. Kaya hindi naman din ni Lord na parang ba kayo lumulog. Wala eh, sinabi lang ng Lord, kakawin tayo sa kabila. Pero yun po yung kagandahan doon. Kasi hindi sinabi ni Lord na, mawala na kayo, susunod na lang ako. Ang sinabi ng Panginoon, kakawin tayo. Ibig sabihin, kasama niyo ako. Kung marap na kayo sa bagyo, nandoon ako sa bangka, hindi ko kayo pamatayan. Amen po, mga kapatid. So, that's the other side. Pero din po sa buhay natin. Minsan, ang ganda-ganda ng aura mo, ang pakiramdam mo, okay ka. Kaya bigla ka na lang ng hilo. Aabot ka na lang sa gawain, makakapilo ka sa hangin. Di ba po? Ang ganda-ganda ng tinitlahan mo, biglang may takawag sa'yo, kaninili. So, yun yung the other side ng kapatid. So, another lesson in the storm can happen suddenly. Bigla-bigla. Parang hindi na-predict ng kapatid. That is, ito minsan, ang pag-asa. Late mag-announce. Kaya nasa eskwelahan na yung mga bata, tsaka ika-cancel. Tsaka makauwiin kung kailan bahala sa kalasada. Amen po. Wala kang bagyo, pero yung lakas pa lang ng buhos na ulan, dahil pa yung bagyo. Minsan, di ba, sabihin nila, prepare tayo, may bagyo. Pero pagdating naman, parang mainit. Wala talagang nakakakuha ng 100% or accurate. Amen? Sabi ko ng verse 37, but soon a fierce storm came up, high waves were break through the boat, and it began to fill the water. So ano po yung nangyayari sa pagkutulong? Ang Sea of Galilee, actually hindi naman talaga siya sea, lake siya. So parang ma-imagine nyo na lang.
yung Laguna de Valle. Ganyan. Ang Lincoln Valley, yan po ay napapaligiran ng mga kapindig naman. Sa bundok, sumisingin yung malamig na hangin. Siyempre, may mga puno. Pero doon po sa tubig, nag-a-accumulate yung warm air. Ito ay narinig ko sa baba. Pag lublog mo, yung ibabaw na surface na yung ibabaw, mainit sa ilalim ng medyo malamig kasi ito yung nasisinagan ng tao. Pag nagsalubong yung mainit na hangin galing sa tubig at yung malamig na hangin galing sa kabundukan, diyan na ngayon nakaka-form ng storm. Biglang nakaka-form ng bagyo just in a minute. Kaya, walang nakakamuta kung magkakaroon ng ubos pagdating nila sa kanilang pagdalit. Amen? Hindi nila alam na ang ganda-ganda ng biyak, ng pagsampa nila sa bata. Pero pagdating ko sa kalagin na ng kanilang biyahe, doon pala masusubok yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. So, paano po i-describe ni Mark yung bagyo na naranasan ng mga disciples? Ang sabi niya, a fierce storm na halos ibain, halos wasakin yung bangka ang kanilang isinisipin. Pero kay Matthew, sabi niya sa Matthew 8:24, a violent storm arose. Meron isang agresibong bagyo na kumampas doon po sa bangka na sinasakyan ng mga alagad. Pag sinabi po kasi violent, in Greek word, sismos, ang katumbas po rin sa earthquake, lindol. So imagine niyo, inilalarawan ng isang Mateo na yung hampas ng alon ay parang lindol. Sabi niyo, lumilindol sa ibabaw ng tubig. E di nakakapag-create yun ng mga kahigante, building na laki ng mga alon. Ibang alon na nawalang sasakyan. Agresibo yung hampas ng tubig. Amen. Alala ko po, ako po ay nag-mission sa Cebu. Uwi ko dito sa Manila, ang baba ko din sa Pier 1 sa malapit sa Pundi. Yung motor ko rin sa Cebu, tinali yun, kailangan sa Ibigela, sa may ilang ng kaya pala yung pinamali kasi pwede yung nakumpa, mataas yung acid yung nakumpa yung mga motor kapag hindi nakakali. Kasi nga, malakas yung alon. Kahit malaki yung bagong sinakyan, kasi compare pa kayo. Eh, kung ano ako sa Marco, hindi ako makatulog. Kasi ako nakaliga ako, gumagano ako dito. Ganun din kapag kakain kami, yung lamesa, yung sakaw, kapon-kapon. Pag magsikat ka, ang hirap. Hindi mo ma-shoot. Kasi gumagalaw ka na lang. Kaya tuloy, pagdating ko doon sa pababa ko sa pier, hindi nakatapak na ako sa simento, yung wala. Pakiramdam ko, umaalon pa rin. Kasi 24 hours ba naman ako sa barko. Lalo na yung naranasan ng nakalaga. Isipin nyo, sanay silang nasa laro. Kasi ang trabaho nila ay mga isla. Pero kita nyo naman, sila ng malalakas na alon, talagang nagpanik ang mga alon. Amen? So, storm can happen suddenly. Ganun po ang bilangin ng buhay. Kanina, okay na naman. Maya-maya, nahihilo ka na. Kanina, lakas-lakas mo naman. Nagpa-check up ka, nalaman mo tuloy, nakasakit. Ngayon mo tuloy, ayaw magpa-check up. Pag nalalaman nila matataas yung sugar nila, diabetic, may high blood, lalong nininervous, kaya yung iba ayaw mo magpa-check up eh. Pagpupo, hindi na lang ako magpa-check up. Diba kasi hindi mo alam eh, kalmado ka naman, kung nalaman mo tuloy, nakakapag ka eh. Amen? Ganun din po minsan sa relasyon mo sa iyong pamilya. Ang ganda-ganda na usapan niyo ng kasama, kalmado. Biglang sabi ng Jesus ko, magkwento ko muna ng mga past ex mo, tungkol sa mga ex mo.
Ngayon, ano naman, may magagalit. Hindi mo magagalit. Ito ano lang tayo. Different ko ka naman. Kaya mo na, pinapalayas ka na. Naganda-ganda ng mood. Biglang nag-iiba. Amen? So, ganun po yung nangyayari sa buhay po natin. At hindi po, pinipalik ng Lord, o pinipalik kami ng mga alagad na pagdating doon sa kalapit na susubukin niya na, wala ka lang kayo. Hindi, gusto niyang turuan ang mga disciples na kapag ng buhay yan, na ang bagyo kasama yan sa creation ng Diyos. Kasi noon pa man, may bagyo na, may ulan, may baha, panahon ng Noel, may baha na. Panahon pa ng mga pagkala, bumabagyo, pinili. Amen? So, gusto kong ituturo ng Panginoon sa mga disciples na gano'n ang nature ng buhay. Hindi pwede palaging smooth yung takbo. Makakaranas ka talaga ng luba, makakaranas ka ng mga kurbada, minsan halos ibaon ka nito. Amen? Even si Job. Si Job po, ano siya, inintroduce ng Diyos kay Satan, sabi ng Panginoon. Ay, hindi mo ba yung alagad ko na yan? O ang lingkod ko, si Job? Walang katulad yun sa daigdig niya. Kaya sabi ni Job sa chapter 40, verse 1, the life is full of trouble. Bakit ko yung nasabi? Kasi nakarana siya ng dilubyo, ng bagyo sa kanyang buhay. Yung kanyang mga kabuhayan, yung kanyang mga alagang hayop, ay ninakaw ng mga bagyo tao. Yung kanyang kauhan, hindi mo tapos mag-report, may darating na naman na isa para mag-report ng bad news. At ang pinakamalala pa po doon, lahat ng anak niya ay namatay habang nagpa-party. Merong bahay na pinagganapan ng isang biglang people dumating at ang lahat ng anak ni Job ay namatay na disgrasya mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagpuri pa rin si Job. Binasak na ang damit. Siya nagpasalamat. Sabi ko rin sa kanas. So ka talaga ako galing ng Job na yun. Hindi ka mo namatayan na ng mga anak. Nagpuri pa. Hindi mo lang sakit. Kaya ang galawin ko yan. Sabi ng Diyos, sige, galawin mo pero huwag mong kakagaling. Ano po ang nangyari ko ito? May nagpuduan ng mga bukod, ng mga boys, iba't iba ang laki, small, medium, large, extra large, sobrang laki. Na sobrang laki, ang pinagkakamot niya ay masag na kalayo. At yung mga sugat niya ay naglalaknak. Ibig sabihin mo yung naglalaknak ang tubig. At yung mga langaw, pinag-igesahan siya. So para hindi na lang siya batuhan ng mga insekto, halos humiga na siya sa abog, sa mga buhangin para hindi siya batuhan. Sa kabila po nun, meron pang isang natira sa buhay ni Diyo, yung kanyang wife. Diba mo, after all, mga anak natin, nagsipag-laki na, meron silang kanya-kanyang karir, nakasawa. Kayo na lang uli ng husband mo eh. Amen? After nyo mag-away, kayo lang yung uli ang magkakapit. Pero itong asawa ni Job, nakaiba eh. Sabi ba naman, pupuri ka pa rin sa kabila ng mga nangyari sa'yo. Sumpahin mo ng Diyos mo, burahin mo, hanggang mamatay ka na. Sige, pero kaya pala hindi dinamay mo sa palas kasi kapampig mo. Dagdag na magpapangirap sa kalooban ko itong si Job. Kaya sabi niya sa verse 1, ang buhay ng tao ay maikli, subalit punong-puno ng kahirapan. Yan ay ang pagmamalaki na ng Diyos, pero hindi siya exempted sa mga bagyo na nakarasan niya sa buhay. Kahit ang Lord nagsabi sa John 16:33, here on earth you will have many trials and sorrows. Dito sa daigdig na ito ay mayroong kapigmataan at pag-uusap. Amen po.
Kapag yun po, yan po ang reality ng buhay. Ang daan sa subok, yung faith natin at spiritual maturity po natin. Kapag tayo po ay nakaharap sa mga bagyo. Another lesson, storm can push you to doubt God. Pwede pong magtulak, mag-ibot sa iyo na magkaroon ka ng pagdulitan sa Diyos. Sabi po ng verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head in a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Wala ka bang pake na malulunod na kami, tulog ka kami. Pansinin niyo po yung naging approach nila sa Panginoon nung sila po ay nakatakot na, ang tawag na lang nila sa Panginoon ay guro. Hindi naman dahil lesser ang guro. Pero syempre, ibang level kasi yung Lord. Amen? Una, ang tawag nila kay Lord, Panginoon. Ngayon, humarap na sila sa matinding dilubyo ng buhay. Ang tawag na lang nila, guro, wala ka bang pake? Pwede lang kami magkatugtog din ng matutulog ba naman Diyos? Kaso may manila yung bilog nila. Amen? So, ito pong klase ng bagay na ito ay nag-pause ang mga disciple para mag-panic. Isipin nyo mga skilled fishermen nila, ang buhay nila ay halos nasa tubig. Alam nila yung dalaw ng tubig, basa nila ang dalaw ng panahon, pero kung sila na yung kanto sa gitna ng alon, tumakot na sila ang pagkakaan. Amen po mga kapatid. Yung kanila kong kararanasan bilang tao, normal yun eh. Amen? At dito rin narinig yung humanity of Jesus. Bakit po? Sobrang pagod niya, kahit lumabag na, hindi siya nabigising. Sobrang pagod eh. Kasi yung makatulog ng hindi, dapat pagod kayo. Opo. Ako sana gusto ko rin matulog ng hindi. Kaso, yung anak ko si Alea, pag nakatulog ako, biglang kakasin yung ako. Papa, gising! Tapos iyahat sa akin ng cellphone. Cellphone daw. Kaya anak na ako. Ayaw niya akong matulog. Pag dumakaan naman ako, kakabalik naman ako. Diba? Pero minsan talaga, pag sobrang antok na, kahit anong ingay nila, tulog mo talaga ako. Kaya kung hindi kayo makatulog, baka hindi kayo masyado patulog. O kaya sobrang na sa tulog. Kaya hindi ka na makatulog. Amen? So, dito po, yung concern nila pagdating po sa kanilang safety ay reasonable naman eh. Lord, umisip ka naman ha. Diba? Tulog na tayo, tulog na tayo. And sometimes po, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na naka-question na natin na, Lord, ano ba, aware na ba sa nangyayari sa buhay ko? Parang wala kaya akong pakiya. Nakakailang breakups na ako nakakailang lugi na ako Parang hindi ko yata dinilig ang aking mga kaya. Dumarating tayo sa mga punto ng buhay ng mga kapatid. At itong story na ito, yung laban na ito, ang naging classroom ng mga alagad para masubok yung faith nila sa Panginoon. Amen po. Ito yung something na natutunan talaga sa experience ng buhay. Akala ko po noon, magiging magaling akong preacher sa dami ng libro na aking binabasa, sa dami ng aking pinag-aaralan, hindi pa rin. Ang magiging guro ko pala talaga sa buhay ay yung karanasan, yung experience. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hirap akong umarap sa mga tao, sa totoo lang, nahihayin ko talaga ako. Pero, nasanay na lang, dati nga naman, kung di ako dati na lang ng gagawa, hindi na lang ako lalaki, pahala ko yun. Pero pangit din naman kasi parang hindi ka approachable.
Diba po? So, natutunan ko, my experience dati, pag may mga nagpapapay-over sa akin, naiinis ako. Kasi, log-log ko. Pinalalaki na kanina dun sa yung pag-bully part ng gawain. Tapos, uuwi na lang, papapay-over. Naiinis ako. Hindi naman dapat ito. Natutunan ko by experience eh. Amen? So, ito kung bagyo na ito sa gitna ng lawa, ito po yung naging tawag dito sa naging immersion na rin. Ito tawag din ako yung graduate, yung kamawag ko graduate, ilalagay ka sa isang field. OJT, yun yung parang naging OJT nila eh. Yun yung naging immersion nila, mga kapatid. Talagang magkakaalaman kung legit yung kanyang pananampalataya. Amen? Kasi, madaling magpasalamat, magpipili sa Diyos, kapag okay ang lahat, kapag maganda ang sitwasyon, okay kayo ang asawa mo, okay ang finances mo, malusog ka, pero paano kung hindi ganun? Di ba po? Paano kung may sakit ka, tutuloy ka pa ba? Kita nyo naman ang putong lingkod, napakagandang motivational putong lingkod. Sa kabila ng pautal-utal ng magsasalita, sa kabila ng ikita-kita siya maglahat, pero nagpapatuloy pa rin siya at nagpapagamit sa ubasan ng ating Panginoon. Matala ng iba sa atin, kung tintig lang ng sentido, wala na. Hindi na gagawin. Na napapilok lang at tinamaan yung tingin, hindi nakakatay. Alam mo kahapon, ang ayaw ay pinigyan. Nandiyan ako sa may pating Sacred Heart. Sinakitan ako ng dyan. Hindi. Araw ko yung mga department sa Sacred Heart, yung mga humihit ng buhay na doon. Akala nila nagpipray yun. Hindi nila alam ang sakit ng dyan ko. Ako kasi, medyo maselan ko talaga ang dyan ko talaga. Kaya ko ba naman kasi, kaya ako pinagin ng probiotics ng nanay ko. Eh, ang mga anak ko, hindi malalakas na makasipuan. Siyempre, yung araw, ipakain mo lang naman sa'yo yung ubukin ang ano eh, ang sinabi. Diba? Ang dyan ko po kasi, pag sobrang init, sinasakitan ako na siya. Pag biglang umulan, sinasakitan din ako na siya. Yung biglang init sa bayulan, ayun, sinasakitan ko na siya. Pag nagkamali ako ng inom ng kape, sinasakitan din ako na siya. Pag nagkamali ako ng inom ng malamig, sinasakitan din ako na siya. E kahapon, nakahayo na lang ako, nakahayo na po ako. At isip ako, di ko kakabuhin yung hayo ko, maliliit ako, sigurado. Tinawagan ko si brother mo, Gustavo, si Don Dado. Eh, sa kanay na kasi siya eh. Sabi ko, guys, may hayo ko ba? Meron po eh. Sana? Sa simula kay Kurt. Sabi ko, paano mo yun ang hayo ko? Eh, ang hayo ko ako. Sabi ko, dalawa yun. Wala na akong choice eh. Ang ipagpalit na ako. So ako na lang yung tumakbo ng ako na lang simula kay Kurt. Ipagdating ko ba sa akin sa gawa? Ano yun ako? Gusto na ako. Nasa ako pa yung maglalagay kayo. Sabi ko, ayun na lang kasi medyo maganda yung camera. Yun na sinasakay na ako. Tapos, kapag ang po, mali pala yung gospel na i-prepare ko, kamali ako ng basa. Ang na-prepare ko ay D24. Monday pa na yun. Dapat kasi sa aking gospel ay D23. Hindi nakakataaki lalo. Kasi mo, sinasakitan ka naman siya, nag-worry ka pa na mali yung gospel na malalaman. Kaya po, habang nag-praise and worship sila, nag-iumog ko kung gawin ko yung topic na ito. Talagang, nasuko ako kahapon. Amen? Gusto ko lang umuwi talaga. Pero hindi po kasi gano'n lang pwede sa amin sa convention. Hindi mo yan pwedeng i-give up agad ako. Amen?
hanggat kaya mo siyang isurvive, kaya mo siyang tumaan, angat mo, ayupan mo. Pero po sa pagdilingkod natin na mapagpulong Kristo, doon na susubok yung dedication po natin ang dating po sa gawain ng Panginoon. Diba? Madaling maglingkod kapag okay ang sitwasyon. Eh, paano kung wala kang pambayad sa mga bills? Diba po? Talagang susubukin ka kahit matagal ka na sa gawain. Amen? So, Psalms teach you about God. Something in verse 39, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silent, be still." And suddenly the wind stopped. So, nirebuke ng Panginoon yung hangin. Kasi yung napag-rebuke ng Lord sa mga Espiritu. Kasi kung meron sa demon possessed man na pinagalit ng Panginoon, sabi po ng masamang Espiritu, "Kilala ka, ikaw ang banal na banal sa Diyos." Napakit ka ba para sa inyo? Hindi mo panahon. Pinatahimik ng Lord yun kasi hindi naman siya pwede tumanggap ng confession galing sa evil spirit, liar yun eh. Kung saan yung napag-rebuke sa masamang Espiritu, ganon din po yung pag-rebuke niya doon sa hangin. Amen? Alam nyo, minsan talaga may mga padalang kaaway galing sa masamang hangin. Alam niyo yung sinasabi ng mga palipad, hindi palipad hangin. Yung minsan yung pag pinamahan ka ng masamang hangin, hanggang sasakit yung iba. Hanggang sasakit yung bakit yung pinamahan ka ng masamang hangin. Alam niyo, sa Bible, ang demonyo, minsan pero kasama ko sa pagkain ng Diyos ng Panginoon. Pero ang demonyo ko, minsan ginagamit ito para itapak ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Kaya po sa Job chapter 1 verse 16, sabi ko dito, "The devil used a lightning storm to kill Job's sheep and servant." Gumamit ang demonyo ng bigla para patayin ang mga kawan, limok, pati yung kanyang mga kaunan. At kaya kung kinukwento ko sa inyo kanina, sa verse 19 of Job 1, "The devil used a powerful wind to destroy the house of Job's children." Lahat yun, namatay. Kaya, malaki yung posibilidad na yung magsiktong araw ng mamampas sa bangka ng mga alagad ay may intention talagang patayin sila at lumili. Pero ito po ang inyong tatandaan. Gaano lang po ka-aggressive ang bagyo. Kapag kasama mo ang Panginoon sa bangka, wala kang dapat pinatako. Wala kang dapat pinatako. Amen po ang bagyo. Talagang makukuha ka, hindi makukuha na talaga pag kumarakan sa bagyo. Alam mo, kali ko lang mga nakaraang week, siguro 2 linggo nakakalipas. Nag-share po ako sa malaking gawain sa Amado. Kasi lahat ng mga graduate ng College of Divine Wisdom ay pinag-share. Pati teacher ng asawa ng mga teacher, pinag-share every Saturday. Eh, pag na-line up na kasi yan, hindi naman pwedeng tumanggi. Nakahiyar ko si Luka. Yun naman yung gusto mong masuspin ko. Kaya pag naka-line up ka dyan, hinahin na yung loob ng kumarap sa tao. Hindi pwede. Alam nyo, nagpapagawa ako ng Tuesday, Saturday naman yung aking asawa, kasama namin yung dalawang mga anak. Yung Tuesday, yung pinatutuo ko, tungkol doon sa pagpapagaling ng Panginoon sa aking kapatid. Diyan taga-regan sa mga center. Naano kasi siya nung nag-aaral pa siya ng high school, nag-process ko yung female spirit. Sinare ko yung hinalaan ng Diyos ng mga kapatid. Then, nagpapagawa naman yung asawa ko. Nung dalaga pa siya, galing siya sa isang gawain. Anniversary. Pag uwi niya, kasabay niya yung mga workers. Ang problema, mga taga-bayan na, eh siya, pumunta po siya sa may papunta ng, napapunta ng mga bogi na mga. Iwan na lang siya sa isang masahero. Eh, hanap ka na yung bahaw. Nakakalaga na siya na iba yung intensyon, iba na yung salita, bastos na. At nung talagang
hindi na makakayos yung asawa ko. Bigla niyang bigay kung malakas yung kasay ka, nakunog yung sister wife ko, buti na hindi siya magala ng mga. Ginawa na lang ko lang sa sister wife ko, tumalon sa tricycle kaya ang gamit ng gasgas sa ko. Yun po yung mission natin akin sa akin, ang iiyak-iyak ko. Habang nag-share yung asawa ko, hindi na ako naman sa iiyak. Habang kakantay yung mga gospel ko, kahit nasabay din siya. Siguro nakakilala ni Sister Alina Reyes, Gilay. Malaki ang views, 8,000 views. Medyo, kaya kasi medyo ano siya yung, yung batiin siya ng mga tao. Kaya pagkaba ng stage, namin umitisay ng isling, kasi siguro na ko, bigyan. Alam niyo, diba sabi, kung nagpapagawa ka sa malaking gawain, ang kasunod naman ay malaking biyaya. Magsubok. Magsubok mga kapatid. Sinabi nga kasi nilagyan si Alina. Ayaw na ako. Ay naisip ko baka laki na. Ay tatlong araw na, pina-check up namin. Akala ko yun, ay sinalitis. Wala naman, okay naman. Ano naman yung stain ng uric niya, okay naman. Yung mga blood sample niya, okay naman. Pero nilalagyan, pataas ng pataas, 38, 39, 40. Eh, baka kayo, hindi dapat lagyan ng pataas. Ngayon, kahit yung nanay, ano yung anak niya? Kahapon ako naglalaro. Bigla akong tinawag ako. Tinuturo yung puno doon sa akot ng bahay na. Sabi niya, wow, nanay yung tao na, wow, look, monster! Tinuturo niya yung puno, monster. At tinuturo niya, scary, red eyes. Dinescribe niya talaga. Kaya nilagnak. Sabi ko, hindi yung nakalawang pagkakataon. Sabi niya, nakakita na ako na hindi na dapat nakita. Kaya, naisip ko, sabi ko, investing na ako. Kasi kakapakuto ko naman lang eh. Na pinagaling lang kami yung mga kapatid ko sa pagiging demon process. Yung anak ko na. Alam mo, yung pagsubok sa akin, siyempre, yung mga buwan, nakakalala ka, ilalagbat ng walang sakit. Alam mo, mga suggestion nila sa akin, ipang-awas niyo. Isipin mo yun, yung tatay preacher, yung nanay ko, tapos yung anak, ipang-awas. Diba? Susubukin ka talaga sa pinaparalan mo eh. Susubukin ka sa pinapatutuan mo. Yun yung pinabagay ko kanina, ang tuloy na lahat hindi sa loob ng gawain. Patuloy talaga. Pero ito po ang aking napatunayan. Tapat ng Diyos ang mga tao na pinitiwala sa kanyang Diyos. Amen. So there are a lot of lessons that we can learn in the middle of the story. So another thing is don't teach about yourself. Ilalabas nito yung nature mo kung ano talaga ikaw. Diba may mga tao na pag nakakaranas ka ng bagyo, ng pag-ani, meron naman na bumabagyo ng lahat, nagtitinom kami. Diba ho? Mga timing talaga eh, kahit baharap lahat, nagagawa ng paraan. Yung bote, nilalagay sa salmabila. Tumulong ka lang ito. May mga tao naman na pag bumabagyo, masaya. Kasi may relief. Ilalabas yung ano ko, yung nature mo eh. Sabi ko ng verse 14, he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? So nawawala ng Panginoon na, oo, bayulente yung bagyo. Pero ang tinatanong ko sa inyo, wala ka rin ba kayong nanapalatayan sa akin? Sabi ko pala sa akin kanina, Lord, increase our faith kung hindi mo makalayas yung demonyo. Ang sagot ko sa iyo, kahit sinilit lang ng buhay ng mustasa, like a mustard seed, kung gano'n yung faith ninyo, pero legit, pag tumubo yun, naging
mayabong na ulo. Yung pananampalataya, kahit maliit, basta legit at totoo, magagawa niyo utusan ng bundok na tulad sa dagat at susunod sa inyo. Kaya dito, na-reveal yung tunay na nararamdaman ng mga puso. Amen po, mga kapatid. So, immediately, Jesus revealed the will. At yung pag-receive ng namin ay tumahimik. Amen? Yung mabangis na alon ay biglang tumama. Siyempre, kapag yung hangin ay tawag ito yung ay hindi malakas yung kampas ko. Hindi yan makakapon ng alon. Amen? Pero tumahimik yung masamang hangin, kumalma rin po yung lawa, yung tubig. Naano po kapansin, aggressive yung mga hinaharap natin problema sa buhay. Tanging Diyos lang ang may authority na makapagpaalala at makapagpapigil. Amen? Kung meron po tayong pananampalataya sa ating mga puso. So, kami din po yung talagang nature nila eh. Sabi nila, Lord, Master, teacher, don't you kayo, wala pa kayong pake? Hindi ba iniisip na yung mga pamilya pa kayong may iwan, kauulian? Iniisip na na. Pero alam mo, kapag umaharap tayo sa unos ng buhay, sa halip na questionin po natin ang magagawa ng Diyos sa buhay natin, humingi tayo ng tulong sa Kanya na makasurvive at makaligtas sa bagyo. Kasi ang bagyo talaga, kasama mo yan sa nature. Amen? Kasi hindi mo lang, ang Pilipinas, ilang bagyo ang dumadalo sa kanya every day. Almost 28 ay food. Amen? Food na lang. Ang ganda ng pagkakabisan ng Diyos ang share natin. Kasi kung wala yung share natin, kawawa ang Luzon. Kita nyo ang dito rito dahil binabagyo. E sino lang hindi babagyuhin? Mindanao. Ilituloy na. So, mamili na lang kayo kung babagyuhin o ilituloy. Kaya mo, yung pagka-abisan po ng Diyos sa amin, pineso tayo sa tabi ng Pacific Ocean, dalagang po yung bagyo palagi. Pinakamalalakas pa. Bago umama sa Taipei, bago umama sa Hong Kong, bago umama sa Japan, sa China, umaraan muna sa Pilipinas. Pero may naman naman po, ang babae natin, kahit ang bagay ng lahat, kahit may bubong, pag dumahin yung newscaster, makakaway. Pag may dumating na mga relief goods, ang sasayang nakapila. Amen? Yung mga labas yung nature. Kaya alam mo, doon mo malalaman yung kapag ng iyong pagtitiwala sa Diyos kapag nasusubo ka na ng bagyo. Amen? Pero dito isang tagpo, ako din ang mahalaga eh. Kasi nakakita sila ng isang lalaki yung malakad sa ikaw ng tubig. Sumigaw sila, nangilak ko sila, yun ko! Hindi pala mo ito, kasi isa lang, buwan ka. Seryoso mo kasi. Sabi ng Panginoon, ako ito, huwag kayo matakot. Sabi naman ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, papariyanin mo ako. Ay madali lang naman sabihin yun. Sabi ko, Lord, sige, ayaw mo nakabito. Kaya dinakbang niya yung isang ng paa. Ay madali naman gawin yun eh. Yung 50-50, Windows mo yung kabilang paa, nakapagod sa iba o ng tubig, pero nandun na pa rin sa bata. Masasukot talaga yung pananampalataya ni Pedro. Pag tinakbang niya, yung isa pa. Alam niyo naman si Peter, malakas ang loob eh. Dinakbang niya ulit yung kabila. At siya po ay nakapaglaan at alabit sa kanya. Pero kung napansin niya, lumalakas yung hangin. Nakita na yung araw na malaki ay makarating sa kanya. Nakaat si Pedro at nagsimula siyang lumubog.
Hindi siya lumubog, kaya siya natakot ha. Natakot muna siya, kaya siya lumubog. Ang focus kasi natin, mga kapatid ko kay Chris, ito yung nag-define ng magiging buhay natin. Kapag ang focus mo palagi ay nasa problema, hindi yan ang itsura mo ngayon, parang problematic palagi. Di ba po? Kapag ang focus mo palagi yung mga sakit, hindi mas nakakumulo. Kahit uminom ka ng gamot, masakit pa rin. Yung mga taong hindi pinapansin ng sakit. Kasi ganoon din naman eh. Matulog ka, masakit ako mo. Pag-isip mo, masakit pa rin. Hindi maglaba ka na lang. Ganoon din naman eh, habang sinasakit ang ulo, nakapaglaba ka pa, nakapag-supply ka pa. Minsan kasi, pag pinapawisan ka na, hindi mo alam, lumabas na yung mga sakit mo. Wala sa iyong pangis, sumama na yung mga toxins. Pero kapag lagi mo pinapakiramdaman, ayaw ko sumasakit. Amen? Kaya ko kahapon. Dahil yung focus ko na punta ka sa gospel, dahil mali yung prepare ko, ayaw mo kang masakit yung tiyan mo. Maya-maya, tumawag si Kuya Pino. Ay, kaya ko ba? Sabi ko, meron ko, sasabihin na. Di ako agad dun sa arena dulo. Pwede ko bang tulugin? Eh, pagkalilit yung susabetan niya. Lumakas ako. Kasi nakamulo, pag walang tayo, nalulog ba eh. Amen. Wala ka namang gagawin sa bahay. Kaya alam mo, bakit gusto ko laging may hayo. Pag nasa bayan ko, lagi ako namukul sa asawa ko. Kaya gusto ko laging mag-outreach, mga hapon. And finally, storms will stretch your faith. Sabi ko ng verse 41, the disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obeyed him. Sino ba itong tao ito na maging ang alon, maging ang hangin, ay sinusunod siya, pinakikinig siya. Kasi throughout the history of Israel, although nagawa ni Moses na hatiin yung dagat para makatawid yung mga Israelita, siyempre sa kapangyarihan ni Yahweh. Although nautusan ni Elias na hindi mo pagbuhos ng ulan ng 3 taon, although nagawa ni Eliseo na hapasinin mo ng tubig, tumawid siya mag-isa, pero wala pang kahit sino na nakapag-utos sa bagyo ang tumahimik. Aking Panginoon lamang po na nagawa ko. Amen? So, kapag tayo po ay maharap sa mga unos at bagyo ng ating buhay, lagi po natin tatandaan paano ang kalakas ang hakas ng tao ngayon. Ang lagi po natin tatandaan, basta na doon sa bangka na pinalulunan natin ang Panginoon, wala tayong dapat ipapagod. Amen? Gaano na yun kabigat? Gaano na yun kahirap ngayon? Sabi ko ng Psalm 89 verse 8 to 9, O Yahweh, makapangyarihan ng Diyos, meron pa kayang katulad niyo. Sa kapangyarihan ay tunay na buskos, kadakilaan mo ay sadyang lubos. Sumusunod sa iyo ang dagat, sumusunod sa iyo dagat ng mabangis, alon ng malaki ay iyong mapapakalimot. So yung authority na ganyan na kaya ipusan ang alon, ang dagat, ay nakareserve na po sa Diyos. Amen? Kaya, kung Diyos ang iyong pinaglilingkuran, anong dapat mong kahap? Amen? Kung tunay kang naniniwala at nananampalataya kay Yahweh, anong dapat mong pangamba? Kung napapakahimik niya yung alon, bunganga pa kaya ng asawa. Hindi po, minsan, nag-akontra kayo sa paglilingkod mo, yung asawa mo, minsan bigla na lang minukuhan mo ito. Pero huwag naman ito, pag-pray na lang natin. Tumahok na natin sa pagkakas. Kami ng asawa. Like other couple, bakit is good na kami namin yung relationship namin. Nakarating talaga sa mag-iing. Ako, hindi naman ako alkasan sa iyo para bukas namin.
city ng asawa, hindi na galing ng ano. Ewan ko ba? Nung may isang araw, parang nanood ko ng buksan ng messenger. Nakapasa-basa ka ng grace. Pinagbasa ko, okay ko yung GC ng trabaho nila. Binasa ko. Sabi ko, bakit ako sabi ko ang topic? Ngayon pala, yung asawa ko, naglalabas ng hinuto sa mga katrabaho niya. Sinusunod ako. Kasi, nanganak kasi yun eh. Dalawang buwan na yung pangalan ko namin. So, 2 months na yung nakakalimutan. Nanganak siya. Normal naman lahat. Ang ano na pa sila kaya eh. Normal naman lahat. Kaso nung maganda yung posisyon ng baby, basta normal lahat. Hindi ka kaya ng kay Alina, nag-baby siya. Kaso pala, pag nasasabihan ka na sa ina, hindi ka na pala pwede pinamahal sa kanila. Kasi may stress yung sinapatuloy. Kaya nakapagandaan ko, pang normal. Nagigla ako sa cesarean. Kaya alam mo lahat na may natin tulungs. Siyempre, yung babae din eh. Pag nanganak, yung emosyon niya hindi stable yan eh. Ito kami ng mag-uusap na parang ini-encourage niya ako na mag-apply ng trabaho. Eh, sabi ko lang sa kanya, kung pag-apply ng trabaho, kasi nahihirap na sila sila kain, pero sila gusto na magturo din ako. Sabi ko, hindi naman ako lisensyado, hindi naman gano'ng kadali yun. Saka, hindi passion magturo. Kung magtuturo ako, hindi dapat kung ito maginawa. Kailangan ko naman, nasisaya na sa generation ko, o hindi sa lakaan. Mobile lang ka. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, masaya na ako sa pag-leadership na ginagawa. Pero para sa mga katrabaho, kaya ang pag-ituloy, ang tuloy yung boss ng trabaho, ano ba naman yung masabi? Inuuna pa yung sarili kaligayaan. Napakaganda yung pagkukulang ko. Siyempre, sinabi yung galit ko kasi yung mag-boyfriend na kung siya ang boyfriend niya, pwede siya eh. Tapos mag-asawa na kami. Pinag-rest na rin yung pag-living picture. Kaya, alam ko, di ko naranasan ko eh. Kaya tuloy, bago pakanak yung asawa, feeling ka, ulit na sa postpartum. Binibig ko eh. Nasaktan din ako eh. Kasi tuloy yun. Sabi ko, Lord, ito question ng asawa ko yung paano magaling sa akin. Kasi, nung BIC ako sa Antipolo, hindi masyado kasi nakapag-NPD wala ang halo. Ay, napupuntahan ako ng NPD. Ay, nung pinayo na kami, hindi naman gano'n kadali yung magpas nila ng babae. Hindi naman gano'n kadali. Kaya kung ano lang yung bigay sa amin, yun lang yun. Alam mo sa nakapagkakit ako. Ako na nakasa sa seminar, mawas highway. Monday, hindi ka nakakit ng 8 pound na oral, mawas hindi mo kayo. Wala ka na sa may radio eh, mawas na naman ang kayo. Kaya pag dalawa lang mga yun, isa kong magsalita, ito lang ang isa. Siyempre ako, hindi ako makakapray kasi nagtutulong ako eh. Siyempre, tinulungan ko yung sisabay ko, nagkakabigay siya. Ako naman, kapalidirin mo, hindi pwede ito. Yung creative ako ng gatas. Ang burping, ang hirap lang pa-burping. Kaya nakakalilang na ako ng pita ng grabe. Kasi sobrang, hindi kasi sa akin na naman sa kanya. Sobrang nakakito galing na akong outreach. Binumino na ako eh, walang tulog. Ayaw ka na kasi nila may kapalitan. Ako lang yung nagpapagpag, may kakabili silang ganito. Ako
pa yung anak ko. Wala talaga akong ganun. Eh, ano yung anak mo mabubuti? Eh, mas pala yun kasi pwedeng malulog yung bata. Kasi gano'n naman talaga. Kaya, ano sa anak ko eh, nung pagkita siya nag-birth, hindi ako nyo matulog. Hindi ko naman pwedeng pagpabigyan ng anak ko. Pag-birth ka lang, may duty pa ako. Hindi na ako pwedeng birth ka. Uunahin ko yung pinakamahalaga. Siyempre. Kaya, kung hindi ako makakautay, sabi ka lang ako. Also, tayo. Kaya, yung finances namin, nasulit talaga. Sabi ko, bakit? Bakit ba kayo sa akin? Pag-teacherin mo ako eh, hindi ka mo lang sa umaga, deliver ako ng super-slim, sa ahali, ng PG, sa gabi, outreach. Pag-uwi ko, inilutin pa kita. Hindi ba? Nakasulot talaga. Ano niya rin naman, nag-click niya rin naman. Ako yung unawa ko rin kasi bagong pangalan. Dito. Pero alam nyo, ay paano mabutihan ng Diyos eh. Hindi parang in-question na yung finances natin, yung calling ko. The next week, pag-tingin ko sa mission order ko, binigay ko sa asawa ko. Dalawang anniversary, NC, tsaka IT. NC pa ako ng Bayos Rizal. Kaso sinakay ka na naman ako ng dyan, kaya na ako. Sabi ko, okay na mo. Nagdaraw na sa pagiging lingkod ko. Ayan, sinama ko na yung sa Miniyawa El Shaddai. Na wala siyang lingkod, nakapatay lahat ng mga lingkod. Amen? Sabi ko, kung may ginagin sa akin, saan mo sabihin? Kasi, pagka muli ako yung karangan nyo eh. Diba? Kahit anong sundo mo sa mga yun, pagka muli ako pa rin nakakamit sa likod ko at nakakit. Ako pa rin nakakabili sa nila. Diba? Although, siyempre, normal naman sa magkasawa na ngayon is na pagiging sa akin. Huwag lang natin mayaan na madala tayo ng mga emosyon. Kahit paano, nakakapagkaya mo rin talaga na may, may pagbabago sa pagkatao ko. Kasi kung ako noon, ako nalayasan ko talaga yun. Hindi pwede may mga anak tayo. Amen. So, ano po yung nais po sa atin na mga bagulo ko na una, tinuturuan tayo nito na magtiwala sa Diyos. Huwag mong questionin yung magagawa na sa buhay. Kasi lagi siyang present. Amen? Ang questionin mo, yung ability mo na panghawakan ang kanyang. Ano po? So dito po sa Storm Theology, every time na humaharap tayo sa mga oras ng buhay, lagi po natin tatandaan, everything is in control. Dahil ang Diyos lang po ang may authority sa mga bagay na yan. Kahit maging bagyo pa man yan ng ating buhay. Tayo po yung tayo sa presensya ng Panginoon. Lord, itago mo po kami sa iyong malagay na bakmak. Over us with your mighty hand. Kapag dumaraan kami sa mga bagyo, sa mga hilangit ng buhay, sa mga baha, alam namin na nanatili ang iyong guidance at pag-iingat sa bawat isa. Kayaan mo makasubok kami ng kapahingahan sa iyong piling. Hallelujah.
suliraning pinakaharap namin. Alam namin, Lord, na yan ay mapagkakalupayan namin, hindi dahil sa kalakas kami, hindi dahil sa magaling kami, hindi dahil ikaw ang Diyos na kasama-sama namin humaharap sa mga bagyo ng buhay. Lord, turuan mo kong maging magandang ang aming mga puso. Sa kabila po ng mga pagtatanong o mga question ng mga mahal namin sa buhay, mga taong kine-question ang paglilingkod na aming ginagawa. Alam niyo po, Panginoon, na ikaw lamang ang aming sarili. Salita mo lang ang Panginoon ang siya nagkahatid sa amin ng inspirasyon at kalakasan upang magpatuloy. Ngayon, hindi po hayaan, Panginoon, na palubuhin kami ng mga alon na ito. Hindi po hayaan, Lord, na malispa kami ng mga hampas ng alon. Hinapay ko kami palagi ng iyong malabay na kapwa. Patulad ng mga inuay, saan ka man ako ang Panginoon, samahan kami palagi ng iyong divine protection. Ilayo po kami sa mga gawa ng kaaway, na nais kami saktan, nais kami mapaghinali ng Panginoon. Pagiging salamat, Lord, ingatan niyo po ang mga maulamin sa buhay na hindi makatulong sa kaaway. Lahat ng kasama natin sa loob ng bangka, sa pagkalayag, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na kasama ka namin. Alam namin na kaya namin magpunos sa aming maranasan. Hindi kami lulko dahil ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy ng pagkalain, hindi ng mga lingkod sa ubasang ito ng kanilang. Nakakaranas man ng mga different struggles sa kanilang buhay, financial man, relationship, sa kanilang pamilya, magulang, kapatid, asawa, anak. Ikaw lamang po, Panginoon, may kontrol at nakakaalam nila. Ikaw din, Panginoon, ang mabapit kung hanggang saan ang patay ng aming mga puso. Alam namin, Panginoon, na kapag kami humang sa pagsubok, hindi mo iaalaw na sumubok kami nagpas sa amin kayang pagtabuntayan. Kaya kapag ito po ang aming kinaharap, alam namin, kaya namin itong i-survive. Dahil ang bagyo ay hindi nananatili, ito ay lumilipas sa namin. Turuan niyo po, Panginoon, na ang aming mga puso ay maging matatag ang pananampalataya sa iyo. Huwag namin pagdudahan ang magagawa mo sa aming buhay. Pagpos, tingnan ito ay harap sa bagyo, ang hindi namin sa iyo ay kalakasan upang ito ay aming malampasan. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pagtitiwala, kalahin niyo po ang mga prayer requests, mga kahilingan ng aking mga kapatid sa hapong ito, Panginoon. Ano pong ilalawa ng kanilang mga sulat, Lord, para sa iyo, ang inaangkin po namin ay natugunan sa pangalan ng Jesus. Ano bang mga karamdaman na ang namin ang pagbayo ng kapangyarihan at kapangyarihan sa pangalan ng Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapangyarihan at salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagkalain po tayong lahat ni Yahweh, Yahweh Shalom.